Thank you! Wow! Thank you so much. Thank you. Mag-end live ako ng 12. Joyce, thank you, Joyce. Lakas ang boses ko talaga. Hindi po nag-glitch. Thank you, Donna. Si Yano ba yun? Hi, Yano. Hindi naman. Thank you so much, Joyce. Hi, users. Ang daming papasok sa atin, ng mga users. At wala kayong ask na questions? Hi, Angelica. Thank you, Joyce. Asan si Iris? Asan si Happy lang? Asan yung mga nag-ask ng questions sa atin? Sweet din ba si Cleo of Cute niyo panoorin? No naman, how to move on? Mahirap mag-move on. But, you need to love yourself again. Hey, Mahal! Word of the Great! Ganda ng edit mo, Mahal. Ganda ng edit mo. Move off muna. Hindi. Thank you, Donna. Thank you so much. Ano course mo? Golf course. hindi na po ako nag-aaral. Hi, I'm Joy. Hi, baby. Hi, user. Hi, Vince. Welcome to my cool live. Ask kayo questions para may magandang dulot yung live natin. Thank you, Vince, for following me. Sakit ng gums ko pa din dito. Masakit siya. Nangangawit ako eh. Hi, Rain. No. Ain't. Good night, Mahal. Good night. Tapsilog. Yes po. Live-in po kami. Buti hindi ako nilalagnat sa gums ko. Buti hindi pa. Sana hindi. May chance daw na ganun. May chance na ma-infect. May chance na. Kaya kailangan na siyang tanggalin. Pero hindi pa siya pwedeng tanggalin. Hi, Jabeline! Si Shoti. Kobe, thank you! Hi, sayang ko, Ward. Hi, sayang ko, Alipatols. Hey, sayang ko. Ako inig-syantik. Mahal, mag-live po ba kayo sa mot-mot nyo? Yes, of course. Hi, Jane Capistrano. Thank you so much for the hug. Matutulog ka na, mahal? Hey, sayang ko. Ako yung nasaktan ng cactus ba? Hindi po, hindi naman. Tubo na siya, tas straight siya. Kumusta po? Okay lang. Thank you, Kobe and Donna. Pwede po magbagsak gift ko po sa motmot niyo. Oo naman! Go, user! No problem. Kahit ngayon pa. Hariini ka mo, syantik. Hariini ka mo, syantik bangit. What's that? Kobe, thank you. Ayun nga din, yung pasta ko nga din sumasakit eh. Alam nyo ba, ang sarap dun sa kinainan namin kanina. Sobrang sulit niya. As in. Yung unlimited niya, daming sobrang nabusog ako. Thank you, user! Thank you. Wow, na-excite tuloy ako. It means today you are so beautiful. Ay, tere makasi! Tere makasi! Sayang ko. Hey, sayang ko.
iniinosyantik. Hi, Tiffany. Hi, user. Thank you so much for following me. Ang mga Kapampangan magaling magluto sila, masarap. Oo nga. Pero hindi lahat. Message, thank you. Napashimmer and shield ko ba yung sasakyan ko? Hindi nga eh. At magaganda din sila. Hindi din lahat. Relair for Warliot. Hi, mahal Miss Cubiado. Hi. Hi, user. Hey, sayang ko. Ako ini... Paday bidadari. Hi, mahal. Lumipat lang. Ay, lumipat ka lang. Ayaw niyo mag-ask ng question? Mga bisdak. Alam niyo, same lang naman yan. Di ba sinasabi nila, yung mga ganto na, yung country na ganto, masyado silang ganto, ganyan-ganyan. But it doesn't, mahal, thank you. But it doesn't mean na ganun yung sinasabi tungkol sa country nila, eh ganun na lahat. Parang sa Pilipinas, hindi naman lahat pag sinabing mabait, hindi naman lahat. Outfit check, eh. Like, for example, Kapampangan, hindi porket Kapampangan yung good traits, eh lahat may good traits na ganun. Diba? Hindi naman porket Bisaya, pag sinabi mo, yung mga Bisaya, ganito, lahat sila ganun. Hindi. Specifically, yung, may mga specific na characteristic at tao. Walang pinagkaiba yan sa race, and sa nationality na hindi porket pag sinabi, yung mga matatangos ang ilong, hindi naman lahat matangos yung ilong eh. O yung mga hindi mo siya pwede i-generalize. So, therefore, yun pa yun, yung DJ glasses, parang hindi siya bagay sa akin ngayon. Parang, baka kasi dahil ako, hindi ako nakaipit, or ewan. Yes, so hindi pare-parehas ang tao, kaya huwag kayong ma-hurt kung hindi naman kayo ganun, di ba? Tsaka hindi mo pa sabihin, oh, yung mga ganyan, hindi. Kasi marami din tayong na-encounter na hindi naman, di ba? Pag sinabi mong, yung mga waray matatapang, hindi naman lahat. Dami kong kilalang waray ng mga duwag, matatakutin. Di ba? O yung mga mga Kapampangan, masasarap magluto. Dami din akong kakilalang Kapampangan, hindi naman marunong magluto. Di ba? O yung mga mga magaganda. Ha? So, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi dapat pag sinabi mong, yung pamilya ni oo, mga yan sila. Hindi porket ginawa ng isa or marunong yung isa, eh lahat na sila ganun. Gets nyo? Hey, sayang ko. Hindi ako marunong magluto. Marunong lang. Marunong ako magluto, pero hindi lang ako talaga nagluto. Next time, baby, lulutuan kita. Luto lang. Ikaw na magsusubo sa sarili mo. Ikaw na. Ikaw na lang magluto, ako magsusubo sa'yo. Gusto ko nga yung chicken mo eh. Pag luto ko, ikaw subo sa sarili. Ako paborito. Sakit sa mukha. Uy, pagka yung alam nyo dati, lagi ako o diba bagay? Bagay siya pagka walang hair. Anong sasabihin ko? Nagluluto naman ako, pero hindi lahat. Pero, sobrang sensitive ng skin ko. Dati, pag nagluluto ako ng tapos bumubuga sa mukha ko yung usok, nahapdian ako. Nasasaktan ako, mahal. As in, ewan ko, feeling ko nasusunog yung mukha ko, tapos masakit siya. Tapos hanggang kinabukasan, mahapdi. Ganon. Ganon yung nafe-feel ko. Sobrang sensitive ng skin ko sobrang sensitive ko sa mukha ko. Isa na lang, promise. Ano tawag sa haircut mo, Ward?
Pikat. Burikat. Hey! Hey, sayang ko. Kung ini ka mo syantik. What do you think of me? Me? Because I want to try it. Give me the review. The what? The Migakuan. What's the Migakuan? Mahalag po na tayo sa Migakuan, di ba? Bali? What's the Migakuan again? Please try to make me remember. Hi, Lord. Hi, Mark Chrome. Noodle. Ah, the Megakuan, yung noodles. In KYND, in Kind Restaurant. Nakanood na ako ng, Baby, can you please charge? yung spicy noodles. Megakuan. Huh? Ano? Yung lugar? It's not, is it a place or a food? Spicy noodles no, Megakuan. Saan natin kailan ng Megakuan? Ano, parang familiar? Ako nga din eh. Parang pangat ko naman ng ipit. Wala. Please. Yung nag-order tayo nun nung madaling araw, Megakuan. Yung pangalan ng ano, Ikaw rin yun. Megoring Megakuan. Ikaw rin yun. Is it not? I think it's Megoring. Alam ko may Megakuan din tayo eh. I forgot, but everything I recommended on my TikTok video, Migoreng, yeah, everything I recommended, it's nice. When I say, sarap. When I say sarap, it means yummy. You can see it on my face. Every time it's yummy, I'm very reactive. Hi, friend. But every time I eat food that is not good or not yummy for me or like just okay, I'm saying it or there's no reaction at all. Hi, Jasmine for me. Same with Migoring or that's the restaurant name. If you saw it on my TikTok mini vlog, I forgot because we ate a lot of food there. Migoreng is so nice. Hello, my guide. Ikaw pala yan, mahal. Sabi na eh, nung last time ba, ikaw din yun? Kumusta ka? The restaurant is Megakuan. Yeah, it's yummy there. Saan kaya Megakuan, mahal? Megakuan, saan yun tayo nun pumunta? Ikaw naman naglaan. Yun ba yung ano? Is it in my vlog? Megakuan, I think. Yung pumunta tayo nun sa ano? Sa pictures mo eh. Feeling ko yun Megakuan. Yes. Yeah. Yes, yung lugar na yun. Did you watch it on my YouTube channel? If yes, it's nice. Hindi naman tayo nagmigurang dun eh. Nag-ano tayo dun yung chicken, ano yun? Chicken, Seafood style. nag-chicken ano ko dun, chicken satay. Tapos ikaw ano ka dun, Baby, kung yung Megakuan, yung restaurant na yun, yung papunta tayo sa may beach, yung kinain ko dun, chicken satay. nasa utak ko yung nag-seafood style sa beach. Hindi, iba yun. Megakuan. Hindi yung restaurant na yun. Megakuan. Ano ba yun? What's Megakuan? No, in your TikTok video, dim sum and siomay. Dim sum and siomay. Yun yung name nung shop sa Grab. Megakuan. Yung Yeah, just the Grab. yung Yes. comment sa atin. Oo. Ah, Yeah, it's Megakuan, I remember. Yeah, it's yummy. It's really yummy, but so spicy. But and really cheap. yeah, really cheap. The siomay, what's the name of the siomay? If we were gonna go back there, we were gonna eat that. Megakuan yung mga Siomay. yung Name daw ng brand ng restaurant yun eh. Hindi siya siomay, crab meats. Malilista mo nga yung Megakuan. Ah, Ilista mo para hindi natin makalimutan. Megakuan din siya. Ano spelling? Megakuan. Ano spelling? Hindi ko alam. Norderan nyo ng Megoring. Yeah, it's so yummy. Especially the siomay, the siomay. The best.
It's yummy because it's not pork. Pinanood. Migacoan. 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 Wow, early. Early bird. Yes, it's yummy. Wait, are you in Bali right now, Alipatals? Or you're from Bali? It's yummy. Hi, Chaika! Welcome to my live. Clarence. Hi, Faye. Grabe naman ang 315 dayas dito sa 1 hour and 28 minutes. Melanie, thank you so much for subscribing. Following. Hi, don't touch. Don't touch me. Don't touch me or I'll punch you. Sige. Thank you so much, Zukushimika, for following. Hi there, 25. Melanie, thank you! Hi, Angel. Bakit? Hi there! Everything is fleeting. Tapos na yun. Hindi ko nakikita. Wait up. Okay na yun. Everything is fleeting. Tapos na yun. Wait up saglit, jabal na malupit at bounce back ulit. Okay na. Yung ano, may uuwi. Hindi ko siya nakakatawa. Wala pa akong bias. Hi, Mary Ann! Hi, mahal. Hi, sir. Hi, Jay. Jay. Cinderella. Hi, Zukushi. Jukushi. Clarendon girl, what's up? Mananap. No, because Migo Koan is franchise now. Mega Koan open in my city. Ah, where are you from? What part of Indonesia? It's yummy. I don't know in your city if it's yummy, but the Miga Koan in Bali is yum yum. Hi Leia, you look cute, girl. Thank you, Clarendon. Hi, Lods. What's up? What's up, mananap? It's your girl, Ward. Hi, wala kayong question? Malapit na ako mag-end in a while. Okay lang, mahal. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Hindi naman magtatagal. Headhunter J, oh, what's up? Ba't may mute icon sa profile mo? I don't know. I don't know. Hi, Claire. You're from Jamaica? Sa PBB, puro mga bisdak na dako. Dami nga silang bisdak. You... Natira sa PBB. Actually, no? Next time, mali mo. Nandun na tayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ward Reyna Lane. May new vlog ako doon. I have a new vlog and please watch our GL short film, Lay and Mar, in my YouTube channel. New vlog is posted yesterday. Title is Tara sa Macau, or in English, Let's Go in Macau. I see you when you in Malaysia. Gigi Chan, really? Where are you from? Are you from the Philippines? But you're staying in Malaysia? Where? Hi, Viper. Viper, no Viper. Hi, Zilen. I'm from Malaysia. Ah, but you're a Filipina or Filipino. Where? Saan mo ako nakita?
Hi, Subic Bay. Hi, Abigail. Kai and Akiko, what's up? Oh, but you understand Filipino? Filipino? But no English without any new vlog. There is! You can watch my vlog with subtitle though. Mahal, check mo nga yung vlog ko. Wala daw subtitle. Meron natin, siya parang kaso pag sa phone daw kasi. Hindi siya naka-on. Sabi mo meron na. Change mo na. Meron siya talaga. Pero, Yung sa phone na dapat, iba yung ano. Yung sabi ko, hindi ko kaya paano siya i-check. iba yung... Wala auto translate ko kasi. Sabi sa'yo, walang auto-translate yun eh. So, ibig sabihin, kung English lang din ilalagay pag sa phone, English lang din. Hindi. Hindi yan. Walang auto-translate pag sa phone. Pagka talaga Tagalog ang ilalagay mo, hindi siya mag-auto-translate. Ibig sabihin nga, kung walang auto-translate sa phone, kahit English ilagay, walang auto-translate. I-try mo dyan kung may auto-translate. Meron ka. Ayun o. Ginawa ko ng Chinese name kasi tinaro ko sa kanila paano. Ayun. Dapat talaga mahal English. Or, Meron? Nagawa? Napapalitan? lahat na nandito. Papalitan siya. Ang gusto mo. Sa search ko kasi baka kailangan siyang i-on. Hindi siya nag-work. Baka kailangan siyang Pag sa phone, nag-auto-translate sa inyo. Meli, nag-auto-translate ba sa'yo? You can understand. Try to watch it in your computer. Try to watch it in your computer. Nag-auto-translate naman daw sa iba eh. Gigi, where did you see me? Kaya mo war 3 months kagaya sa PBB walang phone kung sakali pumasok ka? Oo naman. Oh, really? Where? Where exactly in KL? Pag iPhone, hindi. Hindi pag iPhone. If you're using iPhone, they said you cannot translate it. Kaya mahal. English talaga. No? Baka outside sa country, hindi nag-work. I think in LRT. LRT in Kuala Lumpur, I think we did not try. We haven't. Yeah, we haven't tried LRT and in Kuala. Tama, hindi tayo nag-LRT doon. We did not. Ay, tama ba? Tama ba? Mahal, nag-LRT ba tayo sa Kuala? Hindi, di ba? Ha? Kuala Lumpur, hindi tayo nag-LRT. Malaysia? Hindi. Sa akin kasi di nag-work, pati kay JR. Ba't kaya? Sino mga nasa ibang bansa? Once. Yes. We did once. Where? Where exactly? You didn't say hi? Fav, napanood mo ba yung ano? Yung Macau vlog? Kung sa phone, try mo nga mahal kung may English subtitle. Try mo nga kung may English, kung sa phone. Hi, Peach. Sabi dito sa ko live ko, you got extra rewards from trending. Your viewers can now send team gifts to you and get extra member values. Ano yun? Ano if the drop? Anong but only your mahal say hi to me. Oh, really? Bitch, thank you. I think I didn't notice you. I think I didn't notice you, that's why. Oh my god, you have your Kumu? Wow! You have your Kumu, that's so nice. Ang pag-ibig ko, and you're from Malaysia. Gian, hi! JV Charvet. You are the very reason that I'm feeling. It's you. It's you.
fun, but nice to see you in real life. Sayang. Hi, guys! Hi, mahal. Peach, thank you so much. Apet, anong wala? Hi, I'm Chris. Hi. Hi, Peanut. Hi, Gian. Hi, everyone. To everyone who entered my live, hello. Tagalog lang sa akin, mahal. Baka nga sa ibang bansa, Tagalog lang. Tagalog lang sa ibang bansa. Yakoks. May computer ka, fave. How do you manage the pressure and expectations that come with being in public eye? To be honest, mahal, hindi ako nape-pressure sa ibang tao Sa viewers, or sa fans, or sa bashers, or kung kanino man. Hindi ako nape-pressure sa totoo lang kasi it's not their life, it's my life. Kapag ka sa computer merong subtitle, kapag ka sa wala. Sayang yung hair ko. Okay lang naman siya eh. Actually, okay naman siya. Na-enjoy ko siya. Pero mabilis sumaba yung hair ko. Actually, last month, andito lang yan As in, andito lang siya malapit sa may earrings ko. Pero, wala. Wait, try ko sa laptop. Sige. So, again, going back, hindi ako nape-pressure sa mga taong sumusuporta sa akin or sa expectations ng mga tao sa akin. Kasi since nasa public figure ako, ganyan, hindi ako nape-pressure kasi hindi ko kailangan i-meet yung standard nila or yung gusto nila because I'm not a puppet. Kasi maraming mga content creators or mga tao na tulad ng ginagawa ko na nagiging puppet sila ng mga viewers nila or ng mga bashers. They are doing what their viewers, kung ano man yung gusto ng viewers nila. Kaya nagiging public service, ano ba? Tawag doon? Ano bang tawag pag may love team? Service. Ano nga yun? Service. Fan service. Nagiging fan service na lang. Hindi lang naman sa fan service, hindi lang naman sa love team nagka-apply yung fan service Kahit din naman pag solo ka ganyan. So, never ako magpa-fan service dahil lang may gusto akong mangyari sa buhay ko. Kasi pag nag-fan service ka, kung ano yung gusto ng fan mo, yun yung paulit-ulit mong gagawin. Like, for example, pag sinabing tumalon ka, magganto ka, or like kung ano yung gusto nilang makita, dapat ginaganto mo si ganyan, tapos gagawin mo. No, ako, I don't. This is my life. I'm not gonna give you any authorization para if I think na it's better for me, if better para sa akin yung sinasabi ng tao, napapaisip ako na, oo nga, no, nagiging wake-up call siya for me. But yung mape-pressure ako dahil may expectation yung ibang tao, hindi. I don't care about your expectation because in the first place, if kilala mo ako or talagang mahal mo ako, you know kung ano yung maibibigay ko. You know kung ano yung mailalabas ko, kung ano yung may contribute ko. But if you knew that I can be more, it's not gonna be an expectation na makukuha ko sa mga taong totoong nagmamahal o nagsusuporta sa akin. It's gonna be an inspiration, not expectation. Because when you say expectation, nag-expect na sila na ganito, so hindi ka pwedeng magkamali. So when the people who are watching me or supporting me is giving me some inspiration, yun yung mas sa akin, yung mas i-absorb ko. Pero expectation, why are you expecting me to be other person? Like, why are you expecting me to do things beyond my limitations? Why are you because there's a lot of people who wants you to do things na beyond your limitations, beyond the things na ginagawa mo talaga, alam mo yan, pinipressure ka. But then, I'm not pressured. Even before, hindi ako nape-pressure. Kaya nga, di ba, pag may nagsabi, uy, puntahan mo si ganito. I mean, nung una, dahil na maniniwala ka, no, si ganito, nagaganto, mag-aalala ka, ganyan. But, for the sake of yung fan lang may masabi na, hala, grabe, ganyan. No, if I don't want to do it, I'm not gonna do it. Because if I did, baka things will be different if ever na nakikinig lang ako. I have my own mind, I have my own feelings, and I don't want other people to dominate myself because if ever na may mang-dominate sa akin expectations ng ibang tao, hindi ako magiging ako. I'm not gonna be able to be myself and influence other people through sa sarili ko kasi hindi naman ako nagpapakatotoo, di ba?
Ganon. So, I am not pressured sa ibang tao because they have their expectations. If hindi ko mamimit yung expectations nila, wala akong pakialam. Because, hindi naman nila ako, alam mo yun, I mean, I think you can expect if, like for example if I have a business and then nag-invest ka, part of your expectation is talagang mapapaboom ko. And that's okay. 'Di ba? And it's not, hindi yun nakaka-pressure because dapat naman kasi talaga nag-elevate yung mga bagay. Especially if ganun yung scenario. But then if they're gonna expect something from me, tapos hindi naman dapat sila nag-expect, why? 'Di ba? Hi! Hi, Barney. Kamusta ka dyan sa Korea? So, hindi ako nape-pressure sa mga expectation ng mga tao. But, nape-pressure ako sa sarili ko. Because, there are things na naiisip ko in a way na dapat ganito or like may mga bagay ako na hindi ko na nagagawa on time, dun ako nape-pressure. Pero like, sa expectations ng ibang tao, hindi ako nape-pressure. Unless siguro, sa management, if may management ako or like yung before kong management or like yung mga nakakatrabaho ko, dun ako nape-pressure sa expectations ng trabaho. Pero when it comes to other people, just because I'm a public figure, hindi ako nape-pressure dun kasi nga like for example, may demand sila, may gusto silang makita, may gusto silang ganito, may ganyan-ganyan. Hindi. Pero yun nga, sa mga trabaho, dun ako nape-pressure sa trabaho, sa sarili kong buhay. But hindi yun dahil sa public figure ako gano'n. Na-answer ka ba? May Tagalog ba? Ay! Baby, Tagalog pa rin daw kahit sa laptop. Ha? Tagalog pa rin daw kahit sa laptop. Kasi nga kailangan ay sa settings Pag try mo kaya i-click yung settings, tapos i-try palitan ng language. What is the most inspiring story or experience that has shaped your approach to work and life? There are a lot of inspiring story or experience of mine. Sobrang madami. Hindi ko man siya nakukwento pa ngayon, but maybe soon. Siguro next time magkukwento ko sa inyo ng mga ganyang kwento sa buhay ko. But, there's a lot of things na talagang nahubog ako ng nangyayari sa buhay ko. Sobrang dami. Imaginein mo, bata pa lang ako, I need to think of things na basta madaming bagay. So, hindi ko pa siya masasagot ngayon siguro and maybe next time. Pero sobrang dami kong na-experience talaga na humubog sa akin and sobrang naiba yung tingin ko sa mundo, sa mga dapat gawin and naging mas masinsin ako, mas naging noticeable sa akin yung mga bagay and mas naging appreciative ako sa maliit na bagay and even sa mga taong nakakasalamuha ko kahit minsan hindi naman sila kailangan ng intindi or ganyan-ganyan or like ng consideration. Sobrang lumawak yung tingin ko sa mundo, sa buhay, ganyan-ganyan. Sobrang dami. As in, sobrang madami. Siguro if magbibigay ako ng isang specific, hindi pala specific, pero kung magbibigay ako ng, hi, Denise Laurel. Kung magbibigay ako ng siguro yung pagiging mabait sa tao. Yun. Kasi, na-experience ko yung hindi mabait sa akin eh. Like yung pinagdadamutan ako, mga ganon. Na-experience ko yung ganon. Kaya sobrang, kung nakilala niyo ako, talagang mapagbigay ako. Kasi, iba yung, alam ko yung feeling ng hindi nabibigyan eh. Alam ko yung feeling na parang pinagdadamutan, ganon. So, may mga tao, diba sabi nila, hurt people, no. Hurt people, help people. But not everyone who are hurt or nasaktan is nananakit din. Yung iba, tumutulong. Kasi na-experience nila yun. Tulad nga na sabi ko kanina, di ba? Sabi lahat daw ng Kapampangan, masarap magluto. Hindi naman lahat. Hindi mo pwedeng i-generalize na pag sinabi mong nasaktan ka, nananakit na lahat. Hindi mo din pwedeng sabihin Kapampangan, masarap na lahat magluto. Hindi. So, same with ganon. Hindi lahat ng nasasaktan ay nananakit din. Yung ibang nasasaktan ay tumutulong sila. Sila yung pumuputol ng ganong klaseng attitude. Diba? Siguro feeling ko yun. Isa yun. Pero sobrang dami kong
nagbubugbog sa akin at the very young age. Ayun. Next. Gusto kitang yakapin. Ako gusto kitang yakapin sa leeg. Charis! Ate, naniniwala ka ba na dapat may internal and external boundaries ka? Yes! Absolutely! You know what? May isang scenario before na nagbigay ako ng physical boundaries because I feel like I am very much disrespected or like parang hindi ko na gusto yung ano. And then people are saying na OA ako, masyado kong ganito. They don't even know the reason or they don't even know the meaning of physical boundaries. There's a lot of boundaries, mental boundaries, physical boundaries, financial boundaries, boundaries in general. You need to have your boundaries kasi may mga taong abusado, may mga taong manggagamit, or may mga taong sige lang ng sige, 'di ba? And if you start to put boundaries sa mga ginagawa mo, nagagalit sila. Why? Because wala na silang nagiging access sa'yo para i-manipulate ka or mag-control sila over you, 'di ba? So, there's this one experience of mine na, ayun nga, parang ano na ako, physical boundaries, hindi na ako natutuwa sa na-experience ko. So, I started to put boundaries and hindi naman kasi ako natutuwa. And then, there are people na nagsasabi na, ang OA naman, ganyan-ganyan. Girl! Di ba? I mean, hindi kayo pwedeng magsabi ng ang OA. Na-invade yung privacy ko, I don't like it, and then stuff like that. So, mahalagang may boundaries tayo. Kahit sa emotional, kahit sa, especially financial and stuff. Sa kahit anong bagay, huwag kayong matatakot na magbigay ng boundaries sa mga tao sa paligid nyo dahil maraming tao ngayon yung mapang-isa. Maraming tao ngayon yung, ano, ito yung pansinin nyo, yung mga taong nagbe-benefit dahil wala kang boundaries, sila yung sobrang masaya, good words yung sasabihin sa'yo. But when you start putting boundaries, whatever kinds of boundaries it is, kahit general boundaries or specific boundaries, galit na sila sa'yo, iba na yung pakikitungo nila sa'yo, binabowed-mouth ka na nila kasi wala na silang access sa'yo. Being authentic ka rin muna sa sarili mo by knowing yourself and needs to want. Yes, totoo yan. Totoo yan. So, kailangan may boundaries tayo sa ano. Red flag and red lines mo. Yes, totoo yan. That alam mo yun. Madaming mapanlamang na kapwa ngayon kaya mag-iingat kayo. Mukha lang silang anghel pero hindi. What advice would you give to someone struggling to find their passion or purpose in life? It's okay to kung ano lang yung advice na bibigay ko sa mga taong nagsistruggle na hanapin kung ano yung purpose or yung passion nila sa buhay. Alam niyo, mahal, hindi masamang mag-try kayo na mag-try ng mga gusto nyo. Kasi minsan, by trying things, different things, yung mga alam nyong ikakabuti nyo hindi yung magdadrugs kayo. Sabi ni Ward, itry ko daw yung mga bagay, baka mahanap ko yung passion. Siyempre kayo kung magdadrugs, wag kayo magbibisyo kasi hindi nyo mahanap yung passion nyo. Passion kayo ng drugs, tapos magiging drug dealer kayo. 'Di ba? I mean, like, sa passion, like, for example, work. Akala nyo magna-nursing kayo pero napunta kayo sa arts. Akala nyo magiging lawyer kayo pero naging charis. Hindi, joke. I mean, explore nyo. Yung iba kasing tao, nampe-pressure. Sinasabi nila na, nagsasabi sila na, ano ba naman yan? Kung ano na lang yung pinagsusubukan mo, wala ka nang nagagawa sa buhay. Huwag kayong makinig doon. I mean, especially yung parents, medyo maano talaga sila sa ganyan. Like, ano ba yan? Wala ka bang plano sa buhay mo? Kasi, syempre, sila yung gumagastos, especially if under ka pa nila, sila yung naghihirap, di ba? Under their roof ka pa. Tapos humihingi ka pa ng pera. Talagang magiging ano yun sa kanila, especially if hindi naman kayo mayaman, mahirap lang yung buhay nyo, or nasa middle class lang kayo, tapos paiba-iba ka ng gusto, or yung parents nyo yung gumagastos sa inyo. So parang, okay lang naman na makinig, pero wag niyong i-absorb yung mga negative na sinasabi. Mostly kasi parents ang may mga ganun. Ano ba yan? Wala kang plano sa buhay mo. Kung ano-ano lang sinubukan mo. O kaya, yung mga kapitbahay nyo, ganun, yung mga tita nyo, or mga friends nyo, or yung mga ex nyo, yung mga ganun yung maririnig nyo. Huwag kayong makinig. If sa tingin nyo naman kasi na worth to take risk, hi, Roxervate! Dami. Ayun, huwag kayong katakot mag-take ng risk na mag-try kasi nga doon yung mahahanap yung passion nyo. Kasi hindi naman sa lahat ng bagay pagka, di ba bata tayo, gusto natin maging
For example, ako gusto ko dati maging nurse, tapos na iba, tapos na iba, tapos na iba, tapos na iba. Tapos ang layo na ginagawa ko sa gusto ko nung bata ako, 'di ba? So, kung magfo-focus ka lang dun sa gusto mo simula nung bata ka lang, tapos niloloko mo lang yung sarili mo just because, may mga taong ganun eh, pinapanindigan nila yung gusto nila, kahit, pinapanindigan nila yung naisip nila kahit hindi nila yun kailangan o gusto. Kasi nga, gusto nila may paninindigan kunwari. Kahit hindi na sila masaya, kahit hindi na tama yung nangyari sa buhay nila, para lang masabi, hindi, papanindigan ko to. Gets nyo? Huwag pride yung papairalin nyo. Pairalin nyo yung utak tsaka yung ano nyo, yung puso ninyo. Ipag-connect nyo silang dalawa. So, ayun, huwag kayong magtakot na mag-try kasi minsan sa pagta-try, dun yung nakikita kung saan talaga kayo, kung ano yung purpose nyo, or kung ano yung para sa inyo, or yung passion nyo. Kaya mag-pray din kayo. Number one na makakatulong sa inyo is yung prayer. Kasi guide kayo talaga ni Lord. Bigyan niya kayo ng tao para ma-discover mo kung ano mo, kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, or bibigyan ka niya ng financial support through other people, bibigyan ka niya ng location, ng ganyan-ganyan. So, malaking bagay yung prayer kasi nga, lalo na kapag ka nahihirapan ka sa buhay mo. Hi! May resemblance kayo ni Zainab kapag nagsasalita. Talaga ba? Arat na. No po, Phil Cruz. Newbie here. Dapat ikaw tularan ng mga kabataan kasi wala kang wish na. Thank you, mahal. Hindi naman, yung iba naman kahit naman nagbibisyo, hindi naman dapat para hindi sila tularan. Alam mo yun. Pero may mga hindi naman porket then hindi sila, na nagbibisyo sila, hindi, wala na silang like good deeds, di ba? Pero thank you for that, mahal. I mean, syempre hindi naman lahat ng tao kaparehas mo nanonood sa akin or kilala ako. Pero thank you for that, mahal. Thoughts about Just and Fiang issue? Wala po. Di okay. Um, anong pagiging makulit ba na personality is pagiging isip bata? Hindi naman. Iba naman yung pagiging makulit sa pagiging isip bata. Pero kasi minsan yung sobrang pagiging makulit kasi minsan, reason yan ng pagiging, ng isip bata eh. Pero hindi naman lahat ng mga makukulit ay isip bata. Hi! How are you? I'm okay. Papansin ka. Oo na, maitim na yung kilikili ko. Masaya ka na. Sige na, ibibigay ko na sa'yo yan. Ayaw ko ipakita yung kilikili ko sa'yo kasi baka masilaw ka. Papansin si Idol. Sino tapon mo sa BBB? Si Kuya. Hi, Suspiria. Wala na kayong questions? Yung mga may makabuluhang questions eh. Sir, visit streams. A lot of people learn from you. We discuss a lot of topics. Really? Hi, Ira, what's up? If you have a chance to tell one-liner sentence to all of the people, what would it be? Be kind. Ganun lang. I think be kind. Because kindness is free. Kindness is free. Wala kang babayaran sa pagiging mabait. And it doesn't mean na maging mabait ka, magpakatanga ka or manloko ka. Be kind because once in your lifetime, for sure na-experience mo na may mga taong hindi naging mabait sa'yo. So, alam mo yung feeling na hindi mabait yung tao sa paligid mo or yung mga tao na yun. So, di ba, parang ano lang yan, generational curses. Yung anak niya, sinisigawan niya, tapos yung anak ng naging anak niya, sinisigawan niya. But, may someone dapat na mag-stood up para ma-stop yung ganong klaseng attitude sa family. 'Di ba? Oo, kaya be kind kasi it's free. That's the least thing we can do to other people, being kind. Pero wag mo paabuso yung kindness mo. Ayun lang. Mahirap talaga pagka pride yung pinapairal. Betrayal po ba yung biglang paglayo sa taong minahal mo pero sinaktan ka? Siyempre, kailangan mo munang tapusin ng maayos. Hindi mo pwedeng lalayuan lang kagad. Yeah, maraming tao ang hindi pinapairal ang kindness, pero pinapairal yung pride. May mga ano naman kasi, ang pride naman kasi, minsan acceptable siya, especially if nasaktan ka ng sobra, if grabe talaga yung nangyari and stuff. Pero kung ikaw na yung may nagawang hindi maganda, tas ikaw pa yung magpa-pride, ay, ang kapal mo. Diba? Kapal ng mukha mo ba eh. Di totoo, kung ikaw na yung nakasakit, tapos papairalin mo pa yung pride mo, aba, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha?
Diba? Ikaw nakagawa ng kasalanan. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. May na may pagkakamali mo. Hindi yung magpa-pride ka pa. Tapos isipin pa ng mga nagpa-pride sila pa yung hahabulin kahit pa sabihin mong friendship yan. Ikaw nga kaka-follow mo pa lang eh. Kaka-follow mo pa lang kaya. Hindi ko alam bakit naka-unfollow tayo parehas. Be curious, ipahiram mo your listening ears. Why? Be curious. Yeah, that's true. It's a big no-no. Totoo. Danilo Paleria, hello. Next question. Pwede din kayo mag-drop kung gusto nyo ha. Naka-live ako ha. Mahal, grabe naman ang almost 2 hours sa 325. Bye-bye, Phil Cruz. Louder. Yes, sir. Nakakapagtaka nga eh. Diba? Hindi ako makapagpaniwala. Charis, may mahawig ka pong artist. Sino? Hi, Danilo. Hi, Eld. Ano po masasabi mo sa nangutang na siya yung mas matapang? Oy! Alam niyo, ang masasabi ko lang sa inyo ngayon, huwag kayo magpautang. Kasi minsan kahit kapatid niyo pa yan, kahit best friend mo pa yan, mahirap ng pagkatiwalaan. Yung GF ni James Reid. Yun, mahirap na magpautang. Pero ang gagawin mo sa nagpautang, tapos, pabarangay mo. Pabarangay mo siya. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang niya. Siya pa pala matapang ha. Ganun talaga, nakakaya talagang maningil ng utang. Kaya, excuse me, huwag na tayong magpautang, yun lang yun. Diba mahal? Huwag tayo pautang. Mahirap. La 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 la. Oh, 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 baby, la na 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 na. Magla-live ka po ulit bukas. Yes, yan. Everyday po ako nagla-live. Yung tipong walang kusang magbayad, ikaw po mahihiya maningil kasi baka awayin ka. Ay, di pwede yun. Grabe namang kapal ng mukha yun. Pero ang daming ganun ah. Tapos, pagka naningil ka, papangakuan ka ng papangakuan ng araw. Hindi, kasi sobrang dami kasi ng gastos ko ngayon. Pasensya ka na. Next week, promise, ganyan-ganyan. O kaya, may naasikaso pa kasi ako, may nihintay pa kasi akong pere. O kaya, sayang kasi ginamit ko kasi yung pera ko ngayon. Pasensya ka na. Ganyan-ganyan. Tapos magbibigay na yung date. Tapos kapag mo, may another reason na naman. Putik na yan. No, she's watching. Diba? Kaya mahirap yung ganun. Anong masasabi mo sa nguta? Sinangal mo siya pa yung hindi namamansin. Aba! Langhiyo yun. Ganda mo, mo. Ganda mo. Hello. Ask kayo questions pa. Hi, Aparu-Paru. Hi, Clutch. Smabby, hi. Mikey, hi. What's up? There's no... One na lang ako mag-end live. Q&A na muna tayo. Oh, chill. Habang mag-drop kayo. Mag-Q&A tayo habang magda-drop kayo. Let's go! Baka gusto nyo namang pataasin pa yung diamonds ko dito sa Kumu, ah. Good night, Yum! Yum Burger. Ano ba yan? May makeup. Ta-da! Ta-da-da-da! Ta-da! Ta-da-da! 'Cause tonight is the night that I'm feeling alright. And Yum, thank you so much. Let's go. Yan, gusto ko. May pa-flowers. Thank you for the roses. Happy birthday, Wardo. Hi, Alex. Alam niyo, namimiss ko pagka nakakarinig ako ng ganyan. It feels like home. Which do you like, hiking mountain or diving the sea? Diving into her sea. I think going to beaches.
Tinanong ako, paano yun mahal mo, mahal pa pala ex mo? Ay, pa-rebound ka lang pagka ganun. Hindi magaganon. Baby ni Yumiko, hi! Hi user, what's up? Hi KP! Cause tonight is the night that I'm feeling alright. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Ako hindi. Hindi ako magiging rebound. Cause I'm saving all my love for you. Thank you, Enyam. Hindi ka magiging rebound kung yung jowa mo ay mas mahal ka kaysa sa ex. Mas naging mahal ka kaysa sa ex, 'di ba? Tsaka pagka gano'n, pag sinabi mong rebound ka, yung parang no choice lang siya, nag-entertain lang siya kasi ayaw niya nang walang someone or like bored siya or para lang may pakita na may someone siya ganyan, may pampaselos or pampa-feel better. Gets nyo? Tonight is the night. Thank you, Macro. Kamas kayo season 2. Ako hindi ko na may miss. Ngayon ba live mo, ma'am? Opo, ngayon to, ma'am. Paano kung 8 years sila tapos naging kayo after 1 year? Oo. After 1 year sa ibig sabihin, di man siya pa naka-move on, pero at least matagal na yung gap. Diba? Pero wala naman kasi sa tagal yun eh. Wala naman sa tagal kasi yun. Mahal. Hi, John Martinez Art. Cause tonight is the night that I'm feeling alright. Da-da-da-da-da-da. Normal lang ba yung niloko ka pero hindi mo iniyakan? Last na to, matutulog na ako. Ay, bakit? Ba't hindi mo iniyakan? Yun yung tanong, ba't hindi mo iniyakan? Baka pagod ka na talaga sa kanya. Smobby, hi, or... Tatlo lang yan. Baka pagod ka na sa kanya, matagal na. So, exit mo na yung nanloko siya. Pangalawa, baka hindi mo talaga siya minahal. Or isa is... Baka pagod ka na mag-react. Kasi dati ka na nagre-react. Nasa tatlo lang yan. Or pang-apat, baka nagloko ka din. Kaya wala lang sa'yo. Normal lang bang awayin ka niya kahit wala kang kasalanan? Siyempre hindi, no? Tsaka sino yung magagalit ng walang kasalanan? Parinig ulit ng walang bago sa ending mahal. Huwag ka nang magtampo, huwag ka nang tumakbo, yan ang palaging sabi sa akin. Huwag mo nang damdamin, halika na dito. Tara, ayusin na natin, pero wala pa rin bago. Shisha balls. Wala pa rin bago sa ending. How can both partners work together to heal and restore their bond after a betrayal? Ano? Change and set aside. Not forget. You cannot forget betrayals. You can. Even sabi mo, kinalimutan ko na, no, I don't believe na, especially if malalim yung sugat sa'yo. Change for the person na nang-betray. Set aside mo yung feelings mo na nasaktan ka, na ganito ka. Set aside mo siya. It doesn't mean na sineset aside mo. Ibig sabihin, ibabalik mo. Hindi ko pwede sabihin na forget it. Kasi we cannot forget. That's stupid. May mga tao talagang i-wipe up nila, hindi na naiisipin yung mga niloko ka or like sinaktan ka na sobras, talagang kakalimutan nila. Pero most of the people I know, hindi nila yun forget. Sinaset aside nila yung ganto ganyan na okay, sige. And then eventually, if talagang may changes, natatakpan yung mga sineset aside mo na mga negative. Natatakpan ng goodness yun. Hanggang sa may part na hindi mo na siya mahalungkat. Kasi nakikita mo yung changes. Diba? Pang pageant. Hi, Miss Joycey. Hi, Chad.
Is forgiveness always necessary or responsible in case of betrayal? No. Hindi necessary. Ay, hindi necessary. Forgiveness is forgiveness always necessary or possible in case of betrayal? What does true forgiveness entail? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na nasaktan ka or kailangan mong, I mean, sabi nga nila, di ba, ang Diyos nga nagpapatawad. Siguro, okay ng, yun nga, siguro set aside na like wala ka ng pakialam, pero forgiveness kasi mahirap yun eh. Nakadepende ang pagpapatawad sa lalim ng nagawa sa'yo. But eventually, yung time yung nakakapagpa-heal and at the same time nakakapag-forgive sa mga bagay-bagay. I mean like, siguro in time, hindi naman siya necessary na nagawa mo to, tapos parang feeling mo ganito, ganyan, papatawarin mo na siya. Mahirap magpatawad, lalo na kapag kamalalim yung nagawa sa'yo. 'Di ba? Mahirap magpatawad. So, hindi siya necessary, but mafe-feel mo siya in time. Depende. Yung iba kasi talaga hindi nila nafe-feel na magpatawad, lalo na sobra yung trauma na nabigay sa kanila. Pero, siguro ganito na lang, ang forgiveness, hindi siya minamadali. I don't have a nail design. Hindi minamadali ang forgiveness. Pero, hindi siya necessary, pero hindi minamadali ang forgiveness. Ganon. Kasi, siguro magiging necessary lang ang forgiveness if kailangan mo na talaga ng peace of mind. I mean like, magiging necessary siya. Ang kailangan mong gawin para magka-peace of mind is to forgive. Pero paano ka magkakaroon ng peace of mind if hindi ka pa ready mag-forgive? It takes time. Alam mo yun? Gets nyo ba? I mean, medyo yung sagot ko, pero hindi siya necessary. Hindi siya kailangan din agad-agad. Nangyayari siya, pero hindi siya necessary. Kasi hindi mo pwedeng mapilit yung nararamdaman mo para lang sabihin na, bakit si Lord din naman nagpapatawad? Hindi mo pwedeng i-force yung sarili mo na sabihin na, kailangan ko na magpatawad kasi si Lord nga nagpapatawad. If you really want to forgive, you need to pray for that. It takes a lot of days, months, or sometimes years for you to forget or other people's to forget, diba? But hindi siya necessary. Kasi hindi mo makokontrol yung nararamdaman mo o yung nagawa sa'yo. Pero, totoo yan, magaan. Kapag ka nakapag-forgive ka, magaan talaga sa pakiramdam. Pero, hindi naman kasi katapos nasaktan ka, makakapag-forgive ka agad. Hindi. Though may mga ibang taong ganun, masabi lang nilang nag-forgive sila, pero nag-hold sila ng grudges. Diba? Paano kung sinabi niya sa'yo na hindi pa nawawala o mahirap mawala yung pagmamahal niya sa'yo, pero, Good night, Cha! Hi, Roxy Bebang. Ganun talaga, alam nyo, ang masasabi ko lang, enjoy the moment that you have to your loved ones, family, friends, or to your partner, kasi ang tao nag-iiba ang feelings, nag-iiba ang ugali, nag-iiba ang gusto sa buhay. So, enjoy everything while it lasts. Kasi, every good thing must come to an end. Every good thing must come to an end. Na-fall na siya sa iyo. Next question. Ano yun? Thank you, Yam. Yan ang gusto ko. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Yes, totoo yan. Hi, Ko is, hi, I love you so much. Hi, user. Ward. Hi, Luis. Welcome to my live. Hey, wisdom. Wisdom to day. Let's go. Question pa. Marami pa tayong time. Good night, Cha. Pwede din kayo mag-drop, ah.
My eyes up. Ay, nahulog. I never seen a diamonds in a... Tanong kang question. Ano sabi niya, no? Balik ko po ako. How do you personally cope with the end of significant phases or experiences? Paano ko daw na, anong tagal ng cope up? Basta, significant phases or experiences in your life. Ayun nga, diba, like, sabi ko, every good things must come to an end. So, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, whether it's good or bad, lagi kong iniisip na magpapass pa ito. So, every time na feel ko yung masaya, alam kong hindi to permanent. Alam kong malulungkot din ako. Every time na malulungkot ako, alam kong hindi siya permanent. Alam kong sasaya din ako. If ever nahihirapan ako, alam kong hindi ako mahihirapan in the future. So, hindi lahat permanente. So, kung nasa taas ka ngayon, tandaan mo hindi yan permanent. Kung nasa baba ka ngayon, tandaan mo hindi yan permanent. If meron kang ginagawa to change your future, 'di ba? So, if significant sa akin yung isang bagay, alam ko na may mga bagay na hindi magsistay or may mga bagay na hindi ko may experience ng mas matagal, yung mga ganon. But then, ini-experience ko siya sa moment. May mga tao kasi na nandyan yung bagay na pinag-pray nila tapos naglo-look forward na sila agad sa future. Ganon. Gets nyo? So, hindi nila na-enjoy. So, ako, na-enjoy ko yung mga bagay. So, if ever tapos na siya, kailangan na siyang matapos, alam kong na-experience ko siya. Hindi ko lang siya, alam kong na-feel ko siya. Hindi ko lang siya dinaanan. Parang ganito siya. Alam kong, eto, for example, dadaan ka sa road. Meron kang favorite spot. Gets mo? So, pag dadaan ako sa favorite spot ko, alam kong matatapos yun. So, every time na nandun ako, excited ako, ninanamdam ko, titignan ko, pipicturean ko, videohan ko, magsistop ako, enjoy ko yung moment, and then, I know, na dadaanan ko lang yun. Pupunta naman ako sa panibagong route ko. Gets mo? Gets nyo ba yung point? So, alam ko na matatapos siya, pero habang nandun ako, ina-enjoy ko siya. Binibigyan ko siya ng time. Gets nyo? So, ganun yung feeling ko. Alam kong mahirap. It's easier to say kesa gawin siya. Kasi 'di ba, nakakalungkot naman 'yun. Wala, ganun ang buhay eh. Minsan malungkot ka, minsan hindi. Minsan may sakit ka, minsan magaling. Depende na rin sa minsan ganito, minsan ganyan. So depende din 'yun sa'yo kung paano mo yung buhay. Alam mo, na-realize ko, nakadepende lang kasi talaga tayo sa viewing ng buhay. Alam niyo yung photo na, hi Diana, yung photo na yung isa top 1 lang siya, tapos yung isa champion, pero mas masaya yung top 1 kasi sa champion. Imagine mo, ano pa yung ikakalungkot mo, ikaw na nga yung champion. Yung isa top 1, pero masaya siya. Nakadepende yun kung paano mo binuview yung buhay mo, o yung nangyayari sa buhay mo. Kung masaya ka ba, grateful ka ba, contented ka na, ganto ka, ganyan ka. Hindi mo naman sinabi na porket meron ka ng bagay na yan, sabi mo, hindi pa ako kontento. May part sa atin na syempre hindi pa tayo kontento. Even ako, marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko, pero hindi niyo ako nakikita na, sige pa, or like, gusto ko pa nakikita niyo yung pressure sa akin. Ini-enjoy ko yung moment na meron ako, but at the same time, may workout ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. So, like, for example, yung champion, alam niyo yung photo na may dala-dala silang trophy, tapos nakaganon yung champion na, yung top 1 na, tapos yung champion parang umiiyak pa. Nakikita niyo yung difference kung paano nila view yung life. Maraming tao yung sobrang successful or meron sila ng mga bagay na gusto nila but they are not happy because tinitignan nila yung attitude ng mga tao kahit na nasa babang level lang sila. Pero yung mga nasa babang level, masaya kasi hindi nila kino-compare yung sarili nila or alam nila yung nagawa nila, alam nila yung gets nyo. So, ganun yung nafe-feel ko. Everything must come to an end. Everything must come to an end. So, ine-enjoy ko lang yung mga bagay. So, kapag kailangan ko ng i-let go, or kailangan ko na siyang, pag matatapos na ako sa phase na yun, malungkot kasi lahat naman nami-miss natin, or like, ganto ganyan. Pero, kapag kailangan talagang i-let go, wala tayong magagawa.
minsan nakakalungkot, pero ang mahalaga na enjoy ko. Naging masaya ako, na-experience ko, nag-live ako sa moment. Yun. Hi, Darly! Hi, Machas Grasas. Muchas gracias. What does it mean to truly let go of something? And how can you practice this in life? To be honest, sobrang mahirap mag-let go. Tao, bagay, pera, sitwasyon, lokasyon, lahat mahirap mag-let go. Pag pupunta tayo sa isang lugar na sobrang ganda, tapos napamahal ka, parang yung iba naiiyak. Kapag meron ka sobrang mahal na mahal, pero kailangan mo nang i-let go. It's either because of the family, situation, or dahil sa inyong dalawa mismo, dahil ganito, ganyan, ganyan, sobrang mahirap. Kapag kailangan mong umalis sa trabaho, sobrang mahal na mahal mo, kasi kailangan, sobrang mahirap. Kapag ka mawawala yung ganito, or like, binetray ka ng taong kaibigan mo, or like, sinaktan ka, sobrang hirap mag-let go. Sobrang mahirap siya mag-let go. Pero tandaan mo, sometimes letting go is elevation in life. Alam mo naman kasi yung let go na maayos sa let go na hindi